Ayan, so hello guys, welcome once again. Today, didiscuss naman natin is an overview ng most 18 product natin. Okay? So, let's start. So, pag sinabi nating most 18, ito ay isa sa mga product ng Manila Bankers Life. So, marami tayong mga product ng Manila Bankers, which is most 18 ng isa sa pinakamaganda at pinakamurang life insurance dito sa Pilipinas. So, again, balikan natin, meron tayong dalawang season, which is productive and non-productive years. And of course, anytime dito sa season na to, pwede tayong kunin ni Lord. And of course, kapag kinuha tayo, dun nyo mababalyo ang halaga ng life insurance. So ang tanong, para saan nga ba yung life insurance? Number one, kapag nawala ka o nawala tayo, again, hindi mo maisasamang mawala pati ang pangarap mo. O, di ba? Kapag nawala ka, ikaw lang mang mawawala. Pero, yung pangarap mo sa pamilya mo, hindi mawawala kasi may iiwanan ka para sa kanila. Okay? So, kapag nawala ka, syempre, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng iyong mga anak. Yun ang pinaka-the best doon, kahit wala na yung provider. And lastly, kapag nawala ka, hindi na problema ng asawa mo yung mga utang na iniwan mo, yung mga babayaran nila kapag nawala ka. Again, hindi natin alam kung kailan ka mawawala. Walang makakapagsabi. Kaya dapat ready tayo sa kahit anong season ng buhay natin. And syempre, kung wala kang napaghandaan, 'di ba? Paano na yung pamilya mo? Paano na yung mga anak mo? Kaya napaka-importante na merong life protection kasi ito ang tunay na pagmamahal sa ating pamilya kahit na kunin ka pa ni Lord. And again, sa aming mga nagtuturo, sa amin po, every time na meron kami may mga bagong client, alam nyo ba na kami lang ang tao na nag-aabot ng pera sa pamilyang maiiwan? Yes, kasi kapag nawala yung provider, lahat maniningil. Unahin natin, doktor, hospital, kabaong, morgue, punerarya, BIR, lahat na mga may utang o pinagkautangan ng asawa mo, lahat sila maniningil pero tayo lang sa most 18 o ang mga IMG member, tayo lang ang magbibigay ng pera. Kaya napakahalaga ng role po natin. So ngayon, pag-usapan naman natin yung dalawang klase ng life insurance. Yes, there are two types of life insurance. Ito po yung tinatawag nating bundled and unbundled life insurance. So ano nga ba yung bundled? Pag narinig nyo yung salitang bundled, ibig sabihin ito nakapackage, nakakulong, nakalock na. Lahat ng produkto ay sama-sama mong binabayaran. Kailangan mo o hindi mo kailangan, pero kailangan mong bayaran. Ano man uri ng produkto, kailangan mo pa rin siyang bayaran. Yan yung bundled. Pero kapag unbundled, kung gusto mo ng life insurance lang, nako, mas mapapamura ka. Kasi ang unbundled, separate na binabayaran ang life insurance at kung gusto mong mag-invest, o di ba gusto mo ng healthcare program, separate mo itong mababayaran. Yun ang advantage ng unbundled. Kasi ang unbundled, nagbabayad ka lang doon sa produkto na talagang kailangan mo lang. Yung hindi mo kailangan, hindi ka maglalabas ng pera. Kaya we recommend talaga yung unbundled. So tingnan natin yung mga kasunod na slide. Meron naman tayong tinatawag na BTID or Buy Term Invest the Difference. Ito po ang pinakamaganda sa Manila Bankers Life. So dapat itong malaman ng lahat ng kababayan natin. Kasi kapag nalaman mo itong BTID, dito mo makikita na napakamura pala ng life insurance. Okay? Paano natin malalaman na napakamura? So para maging mura yung insurance na bibilin mo, you have to make sure ang bibilihin mo ang tinatawag na term insurance. Kapag term insurance, nakapokus ka lang sa insurance, hindi nakasama yung ibang riders. Okay? So insurance, separate ang investment. So kapag nakaseparate ang investment, syempre sa investment, pwede mo itong gamitin sa lahat. Pwedeng sa educational fund, emergency fund,
travel, business, pension, nasa sayo na. And good thing, kapag BTID, ikaw ang may control ng iyong investment program. Ngayon, ito yung isang sample ng BTID compare mo sa BUL. So, let's assume meron kang 3,000 pesos na budget. No, ulitin natin, imaginein mo may 3,000 kang budget every month. O saan mo ito ilalagay? Sa BTID ba ng most 18 or sa BUL? Okay, tingnan natin. Kapag sa BTID ka naglagay, tingnan natin, no? Sabihin natin yung 3,000 mo, yung 400 mapupunta saan? Sa insurance. Then, yung 2,600 mapupunta lahat sa investment. Kung titignan mo, sobrang baba lang pala ng insurance, 400 per month. O, di ba yung 2,600 sa investment. Pero, kapag sa mga BUL, ito yung mga common na life insurance na nasa market, hindi mo alam kung magkano ang mapupunta sa insurance mo. Pero, take note, parehas lang kayo halos ng tinatawag na coverage. Actually, mas malaki pa nga yung sa BTID. Kasi sa atin, ang coverage natin is 1 million. Sa BUL, hindi ka pa sure. Ayan, no? Kailangan check mo yan. Then, again, yung 3,000 mo kapag sa BUL, hindi mo alam kung magkano mapupunta sa insurance. Hindi mo rin alam kung magkano mapupunta sa investment. At alam mo ba, karamihan po sa mga BUL, sa unang-unang taon, wala pang pumapasok sa investment. Karamihan, pumapasok pa sa insurance lahat. Kasi ang primary product nila ay insurance. And yung iba po, saan napupunta? Diba sa critical illnesses. So kaya dapat watch out tayo. Ngayon, balik tayo sa BTID. Sabihin natin after 1 year, no, ng paghuhulog mo ng iyong insurance, alam mo ba yung 2,600 na investment mo after 1 year, kapag nag-average na 12% per annum ang return niya, is more than 30,000, aabot pa ng 40,000 to 50,000, di ba? Depende yan sa galaw ng PDF. Yun yung assurance mo. Kasi nga, klaro dito yung investment mo, nakaseparate talaga, nakapokus sa investment. Hindi kagaya sa BUL, after 1 year, wala ka pa ring pera. Ito yung dapat yung ma-check. Yung BUL na kukunin nyo, check mo kailan ba magkakaroon ng investment fund. Another question, ilang percent? O, di ba? So, ayan, may natutunan kayo. Lahat ng detail, i-discuss natin. No? Ngayon is overview pa lang. Then next, so after 10 years, sigurado ka sobrang laki na ng pera mo sa investment. And yung investment mo, pwede mong gamitin kahit saang platform. Educational fund, college ng anak mo, di ba? Pang business mo, pang travel, retirement. So nasa sayo na yan. At ang pinakamaganda sa sa BTID, syempre, namo-monitor mo siya. Pero sa BUL, after 10 years, hindi ka sure kung magkano yung pera mo. Di ba? Kasi nga, hindi mo naman alam kung ilang percent ang nilalagay talaga ng BUL sa investment mo. Hindi mo rin alam kung ilang percent ang kinikita kasi sila talaga yung may control at hindi mo ito namo-monitor. Then another good thing sa BTID, kapag na-miss mo yung payment, ibig sabihin na walan ka ng pera, wala kang panghulog, walang problema. Kasi automatic, yung pangbayad mo sa insurance, dededuct yun sa PDF mo. Ano yung PDF? Ito yung investment platform. Ang tawag doon, Premium Deposit Fund. Kaya PDF. So, kahit isang taong kang hindi maghulog, magkano lang yan? 400, di ba? O so, kayang-kayang ibawas sa mo? Sa PDF mo. Samantalang, kapag sa BUL na mismo, delikado ka na. Ang laki ng chance mo na malapse. Diba? Kasi nga, ang liit pa ng investment fund mo. Or, baka nga, naka 6 months ka pa lang, wala ka pang investment fund. So, dapat maintindihan mo yung big difference ng most 18, yung BTID program, at saka mga BUL product na nasa market. Kung hindi, talong-talo ka. Kaya, napakaraming kababayan nating Pilipino ang naguhulog na nawawala or napoporpit yung kanilang investment kasi hindi klaro sa kanila. Okay? So another thing sa BTID ng most 18,
Ang critical illnesses, one time lang binabayaran, around 800 to 1,000, one time lang siya. Unlike sa BUL, kasama po sa 3,000 mo, ibinabawas lagi ang critical illness. Ulitin ko ha, di ba may budget ka na 3,000, binabawasan lagi ng insurance, binabawasan ng investment, binabawasan pa ng ibang critical illnesses. May susunod pang ibabawas. Alam mo kung ano? Sa BTID, walang charges, walang mga fees, walang nababawas. Magdagdag ka, mag-withdraw ka, walang charges. Pero sa BUL, kailangan mag-grow ng company. Kailangan kumita ng mga ahente. Kailangan kumita ng mga manager. Kumita ng kumpanya. Kaya yung charges and fees, every time na kukuha ka at magdadagdag ka, laging nandun. Okay? So, dapat maging klaro sa atin ito. So, pwede nyo screenshot para may guide po kayo. Okay? So, ngayon, isummarize natin. Diba? Tignan natin. Pag most 18, yung BTID, unbundled. Pag BUL o Variable Universal Life, bundled siya. Yung face amount, ito yung face amount, yung makukuha nyong coverage pag namatay tayo, 1 million plus PDF amount. Ibig sabihin, 1 million plus yung investment na nabuo mo. Diba? So, malaki siya. Hindi kagaya sa BUL, pag sinabi nilang 1 million lang, hindi mo masasama yung iyong investment. Mapapasama lang yun sa loob ng 1 million. Sa most 18, 1 million plus investment. Oops, another factor na dapat malaman mo yan, di ba? Siyempre, ang annual premium mas mababa, di ba? Samantalang pag BUL, talaga namang mas mataas. Sobrang laki ng difference. Okay, security, anti-lapsation, hindi malalaps, napakalabong malaps ng most 18. Samantalang sa BUL, ang laki ng chance nating malaps or mapurpit ang iyong investment. Charges, walang additional charges. Pero sa Variable Universal Life, pag naglalagay ka, may charge. Pag nagbabawas ka, nagwi-withdraw ka, may charge. Okay? Ang investment features ng most 18, hindi nagne-negative, hindi nagsisiro. Samantalang sa BUL, nagne-negative, sasabihin bagsak ang market, nagsisiro, kasi nga bagsak daw ang ekonomiya. Pero sa most 18, dahil PDF, hindi yan nagne-negative. And good thing, after 1 year, pwede ka nang mag-withdraw. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Pero sa BUL, hindi ka pwedeng mag-withdraw. Kung magpupumilit ka, kumuha ka ng pera, mag-a-apply ka ng loan. So, ibig sabihin, sarili mong pera, ikaw ay mag-loan. So, may interest pa. Okay? So, klaro po? So, ngayon, ano pa yung kagandahan ng tinatawag na BTID? Diba? Ang BTID, hiwalay ang life insurance plus investment. Ang kagandahan kasi sa investment natin, pwede mong gamitin sa lahat. Diba? Sabi ko nga, kahit saan. Educational, emergency, travel, pension, business, retirement, pwede po. Pero mag-sample tayo ng isa. Sabihin natin sa educational fund. So, paano ba nagwo-work yung most 18? Okay, for example, ikaw ay 30 years old. Ayan, 30 years old ka. So, ang annual premium mo is only 5,710 na kung saan ang PDF ay 12% and of course, 12% nagbabari pa yan ha. Ngayon, ang policy po which is sa government, 500 pesos. Isang beses lang yan. Kaya nga, sa unang-unang taon, laging 5,700 plus 500 pesos. Ngayon, makikita mo, ang premium mo, fixed na siya na 5,710 hanggang 18 years. Tapos, eto namang 60,000, eto po yung annual plan mo para sa educational program. Ibig sabihin, gusto mo maglagay ng PDF or investment sa insurance mo, pwede po. 'Di ba? Nagplano ka or 5,000 per month para sa college ng anak ko, bata pa yung anak ko. Gusto ko pagdating niya ng college, may pera. So, nag-iipon ka ngayon ng 5,000 per month or 60,000 per year. Ito yung plano mo. Depende po yan sa plano mo ha. Palakihin mo, pababain mo, nasa sayo po yan. Ngayon, sa unang bigay, sabihin natin nag-bonus ka, 60,000. So, again, hindi ka 60,000 ha. Sample lang po ito. Pwede ka kahit magkano na investment program mo. Depende
kung saan mo gagamitin. Educational, retirement, business, nasa sayo. Gusto lang namin ipakita na napakagandang maglagay ng investment sa PDF. Ito po ang pinakamagandang investment program na naka-attach sa life insurance ng most 18. Okay? So sabihin natin naglagay ka ng 60,000. Mababawas yung 6,210 kasi ito yung first premium mo isang buong taon. Then may matitira ka pang 53,790. Ito na yung initial na investment mo. Na after 1 year, magugulat ka, aabot ng 60,000 agad. Kasi nga, nag 12% interest at ang pinakamahalaga, yung death benefit mo na 1 million, kapag namatay ka, ibig sabihin, masasama pa pala itong PDF fund mo. O, di ba? Yun po yung kagandahan. So, ang mangyayari po, no, sabihin natin, ayan, on the second year, naglagay ka ulit ng 60,000. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy-tuloy na lumalaki yung investment program mo, lumalaki rin yung coverage mo. And sabihin natin, no, after 5 years na paghuhulog mo, nag-decide ka, uy, hindi na ako maghuhulog. Gusto ko yung PDF, sa PDF ko na lang mismo kukunin yung panghulog ko. Kasi kumikita naman siya ng 12%. Yes, yan po ang pinaka-importante sa lahat. Sabihin natin, naka 5 years program ka lang sa yung annual na 60,000 gawa ng educational fund ng anak mo. Imaginein mo, hindi ka na maghuhulog mula 6 year hanggang 18th years o 6 years hanggang 18, wala ka nang iintindihin. Protektado ka, protektado ang family mo, protektado ang college ng anak mo. At ang pinakamaganda, may pera ka pa. Cash value. Okay? So, tignan po natin. Pagdating halimbawa ng 15 year, di ba? Pagdating ng 15 year, nag-withdraw ka ng 100,000. Yung 100,000 para sa tuition fee ng anak mo. May natira ka pang 972,000. Grabe, no? Cash. Next year, 115. Next year, 132. Next year, 152 ang wini-withdraw mo kasi tumataas ang pang tuition. Ang kagandahan, after 4 years, nakagraduate na yung anak mo, may mawi-withdraw ka pang almost 1 million, which is around 847,000. At ang debt coverage mo pa is 1.8 million. Yan po yung kagandahan. Marami pa tayong pwedeng ipaliwanag pero sa susunod na araw na lang or pwedeng mag one-on-one po tayo para ma-discuss namin sa inyo yung buong detalye. Pero napakaganda palang investment program pag PDF. At ang pinakamaganda, ang laki pa ng coverage mo sa most 18. Okay? Ang baba ng premium, ang laki-laki ng coverage. Okay, so ngayon tignan naman natin. Ito yung table natin. Ayan, so pwede nyo yung screenshot. Sabihin natin ikaw ay 25 years old. Alam mo ba, pag 25 years old ka, ang annual mo is only 5,500. Ang ibig sabihin, ang quarterly lang niyan is 1,000 plus. Ang monthly lang niyan is around wala pang 400. Ganun po kababa. Pero ang coverage mo ay 1 million na po siya agad. Yan ang pinakamaganda sa MB Life Most 18 program. So, ayan, maraming salamat. Overview lang naman yun. Hopefully, marami kayong natutunan. And of course, i-share natin sa lahat ng ating mga kaibigan. See you!